Takot ang dala noon ng bawat pagbuhos ng ulan kay Nanay Rowena mula sa Taloy Sur to Benguet. Ang kanila kasing subdivision, nakatayo sa tapat ng gumuhong kalsada na anyay higit taong nakatenga. Nakaka-nervous, baka malandslide yung kalsada ko, baka malandslide yung guardhouse ko, pati bahay namin, pati dito. Tsaka kawawa yung mga dumadaan. Kasi minsan nag-aaway pa sila kasi magkasalubong sila. So, pati yung tubig, yung putik, nandyan minsan umuulan, nakakatakot, hindi ka makatulog, talagang mai-stress ka. Papaspasan natin to, 3 to 4 months na tapusin natin. Ay, thank you, sir. May 8, 2026, personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang naturang kalsada. Kanyang utos, simulan agad ang pagsasaayos at tapusin ito sa loob ng 4 na buwan. Kasi dapat ito, quick response fund ang magpopondo dito. Pero alam niyo naman, minsan yung gobyerno talagang yung proseso, ang bagal, ang tagal, hindi pa pala napopondohan to. So kaya medyo nagalit ako nung nalaman ko, kaya pinapunta ko agad ako ni Pangulo dito para sabihan na yung RD natin, tsaka yung diesel engineer natin, na ipagawa na ngayon. Ayon kay Nanay Rowena, isang araw matapos ang pagbisita ni Secretary Dizon, agad na simulan ang pagsasaayos. Ay nako, hindi na nila hinintay ang Lunes. Sabado pa lang naghakot na sila ng mga materialis dyan. Sabado, Linggo, nag-work na sila. Hindi na hinintay yung Lunes. So talagang powerful din yung nangyari kay Sec Vince na pagdalaw dito. Kaya hanggang ngayon, no, ayan, makikita mo, araw-araw, alas 5 pa lang ano na sila ng bato, kaya magigising ka, maingay yung mga boulders, binabagsak nila. Pero okay din, at least matatapos nila, di ba? Kaliwat kanan na rin ang mga signages at harang sa sirang kalsada para maiwasan ang anumang aksidente. Mula nang bumisita dito sa sirang kalsadang ito, si DPWH Secretary Vince Dizon hindi na raw tumigil sa pagtatrabaho ang mga kawani para maayos ang kalsada. Mas panatag na raw ngayon ang mga residente at motorista na sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan ay matatapos ang kalsada bago pa man magsimula muli ang malalakas na pag-uulan. Umaasa silang magtutuloy-tuloy ang konstruksyon, hindi lang para sa kanilang kaligtasan, pero lalong-lalo na para sa mga dumadaang motorista. Randy Guzman, RNG News.